Yo! Missing ah. Iba na. Yo! Yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon, sa buong mundo, malapit na. Ganto na lang. Ang anti-support social club. Ito naman, nanonood kasi ng pusuan or laruan. Hindi, message to ng tropa natin, pre. Alas 3 na Siyempre, anti-support na, di ba? Oras na natin yan Yeah, pagkatapos mo magdasal, anti-support na. Maraming salamat daw, Josh, kasi hindi mo na daw iniikot yung mic, sabi sa comment kahapon. Nakitawa dun eh. Sesya na kayo, pare, kasi may mannerism ako na, ganun, no? May pagka-ADHD rin eh, no? So ganun. Lahat na dito may ADHD. Lahat tayo. Dapat may fidget ka pala. Iniikot. Fidget. Kaya sabi ko, di ba, gusto ko bumili nung gano'n yung iniikot. Kaso mukha naman ako nerdo nung pag meron ako iniikot-ikot dito na fidgets. Fidget spinner. Nauso yan nung sa pandemic, office, diba? pre, Nung pandemic, nauso rin yan. Nababaliw na yung mga tao nung pandemic, eh. Kaya kung ano-anong ginagawa, eh. Kaya may ganun. Stress ball. Kasi marami, ang galing ng market, no? Kasi maraming stress that time. Nauso yung stress ball, diba? Totoo, no? Puro pang gagago na lang, no? Pero, para sa akin, nakakatulong ba? Parang wala naman masyado. Wala rin yun. Parang mas nakatulong pa yung push-up sa akin ng pandemic. Pero pre, yung mga ganun, sasabihin nila, gago effective yun, yung stress ball. Hindi nila alam. Minarket lang eh. Ang nagtanggal ng stress nila, yung utak nila mismo. Kasi naniwala sila. Pag pinindot-pindot ko, tumawala yung stress ko. Ang galing. Tangina, ganun ka-powerful yung utak. At ganun ka-powerful yung marketing na ginawa na strategy, pumera sila. Yung mga nagbenta ng stress ball, fidgets, ang daming nagka-million ngayon, doon. may uso ngayon yung parang makwit ka daw sa Yossi kasi nga, di ba, habit siya. Parang pag na-Yossi ka, ganito lang siya, parang siyang penny, titim mo siya. Tapos parang mental siya, gaganda yung hininga mo. So, ma-addict ka dun sa, kasi maluwag masyado. Mas ma-addict ka dun, tapos mas healthy yun. Ano yan, yung genghong? Hindi yun. Ano siya, stick lang siya, para siyang Yossi din. Tarantado, no? Ba't di na lang nila sabihin mag-push up? Kasi yun naman talaga, di ba? Tangina mag-jogging. Jogging. Pinaka-the best na gawin mo, bumili ka ng rubber shoes, kahit 1.7 meron nga, nagsasale lang Nike. Kailangan nga kasi maalis ka dun eh. Di ba? Nagsasale 40% off, 1.7 na lang, yung dating 3.5. Basta running shoes, no? Basta makatakbo ka, comfy. Titigil ka na sa ganun eh. Di ba? Kasi kung gaganong-ganong ka rin, hanap-hanapin mo pa rin yung ganong galaw, di ba? Sip, di ba? Baka ma-LGBT ka pa niyan kung saan ka pa mapunta. So isa daw, inaral ng Soy Army, no? Ingatan mo yung pera mo, wag mo ibili ng vape o kung ano-ano man. Okay? Bading. Sa agrikultura, puso ko lagi. Josh on point para sa lahat ng social media. Gusto mag-amoy bad boy ng may class. Mga perfume natin, available sa mga shops natin. Shopee, TikTok shop, meron tayo niyan. Ato klase, supremo na malit mong klase na pangit. Legendary na. Nakapag-quit na sa Shabams. Hinuli. Pasimpleng huli. Umuha ba siya? Hindi siya umuha. Ito mga to. Hindi siya nahuli, no? Ito mga to, wala. Mga bata pa to. Mga... Tangin na, hindi kailangan ko makabawi. Nahuli ako na ito nung one time. Hindi ako nakikinig eh. Kiklip ko nga yun. Yung bading ba yun? Bading? Sabi ko, ganun. Tangin na eh. Nagmamadali kasi akong sumagot eh. Nakakatawa itong mga ito. Meron pa siya isa yung chuchupa. Masarap daw siyang chupa. Tangin na yan. Height na yan. Mga bata pa itong mga to. Ako! Tangin na, ako ang... Wala, hindi. Imposible. Ikaw yung masturbator, pare. Sobrang masturbator ang puta. Sasalsal. Kala mo, okay. Bata pa itong mga to. So, ikaw yung masturbator. Oo nga. Masturbator tapos. Wow. Wala, bata pa kayo. Ano yung kanina? Ano yung tanong dyan sa'yo? Ito pare may nag-message sa atin. Alam mo na kayo. Nagpakilala na tayo. Kaya nga pala. Putang ina nito. Pascal! Ay, kasi ang aga natin eh. Hindi pa na balik ng tulog. 7 a.m. Gising ako. 3. Kasi 4 under that ako eh. 11 tayo. Puta. Blamer. So masturbator ka. Masturbator. May nag-message sa atin dito bro. Maganda to pag-usapan. No? Bilang galing din tayo lahat dito. Saan yan? Sabi niya pare advice naman mga brother sa mga man na dati pa nagpupursue ng right path. Making money, improving, wisdom, etc. Pero nagka-downfall. Dati kasi ang lakas ko sa e-commerce business. And at the same time kasi pinupurso ko na maging doktor. Super busy sa life talaga and focus lang sa self-improvement pero nagka-downfall.
Baka may tips kayo para sa mga natisod to regain that ego, drive, resilience, etc. Kumbaga yung spark para maibalik daw yung spark sa pagiging motivated, pare. Tangina, ito nga lang, nakaraan nga lang, saklap eh. Wasak ako sa crypto nakaraan eh. Kasi nga, ano nangyari, pre? Ang bilis ng bagsak eh. Tangina, pag bago ako matulog, okay pa. Tinayaan mo lang sa pulay, no? Okay Pula pa. sa puti. Buti nga marami ako natirang spots. Yung pictures ko, wasak eh. Kasi, nung bago ako matulog, okay pa. Ngayon, pag gising ko, putang ina, gumanon, pre. Tapos, inap din agad. Nag-nose dive. Manipulation nga. Talagang putang ina, minamanipula ng mga big whales ang hayo. Pero okay lang. Gets ko naman una pa lang. Ganun maraming bala. Magbibili ng mga kagaya mong panghihinaan, no? Wala na yan. Benta ko na lang lahat na natitira. Ako bibilang ngayon ng mga ulul, no? So, dapat mahaba PC mo. Dapat, kalma ka lang. Long game talaga to. Hindi talaga pwede yung gusto mong yumaman. Hindi, long game talaga ang trading. Nawalan ka ng malaki sa isang bagay na like for example, crypto. May ina-adjust ka ba sa daily lifestyle mo? Oo, titipid ako. Kumbaga, binibigyan ko ng parusa yung sarili ko na hindi mo na ako nagiging magastos. Hindi ako kumakain-kain ng ganyan. Kasi may ligaw mag-ramen eh. Sa isang araw, minsan... Hapon ka eh. Sa isang linggo, tangina mo, racist ka. Sa isang linggo pare, ito aminin ko nakaka-4 na ramen ako. 4, 5, ganyan. Minsan napapamahal ako. Ramen, yung noodles, ramen nagi, ramen kuroda, ganun, ramen yun. Yung ramen kuroda, may ligaw yung dyan. Mga ano, yung mga... ang isang combo pre, parang 450. Laksa mga ganun. Hindi, laksa, goto ng Chinese yan eh. Goto ng Chinese yan. Goto yan. Okay. Yung laksa, goto version ng Chinese na ginawa ng Pilipino, diba? Laksa nga. So, yan. Yung ramen kasi, ang combo niyan, para may baboy din ako. Chashu pork. Maabot ako ng 490. Minsan para 500 din, isang meal. Magkano rin sa isang linggo? 5 each, ganun? May baboy naman. Tapos may itlog siya na parang kulay, di ba? May isa ka pang meal, may baboy ka pa. Okay. Yun para masolve ako eh. Sa isang linggo din, syempre pag nakaapat ka ng ganun, parang 2,000 din. Inaalis ko muna. Tangina, sinaklaw ako eh. Nasaktan ako di ba? So, inaalis ko muna yun. Di mo na ako nagagano masyado. Tapos, gala-gala, di mo na masyado. So, wala mo ng date. Ganun. So, ina-adjust mo rin talaga. Nag-a-adjust ka. So, yun ang parang coping mechanism pagka nag-downfall ka or may downfall something sa financial mo. Adjust yung lifestyle talaga. Isa-celebrate ko, di ba? Parang ang pangit naman na spoiled ko pa sarili ko, nawawasak yung kabilang department ko, di ba? Hindi eh. Ganun. And besides, sa akin kasi, netong nakaraan, nung pagkabagsak nga nung, hindi naman masyado masakit. Kasi inisip ko na lang na, kita ko yan ng 3 months, parang ganun. Kasi alam mo na rin yung diskarte kasi. Kumbaga, narating mo nga yun eh. Di ba? Kumbaga, masakit lang dun kasi parang nasa akin 3 months ko. Parang 3 months ko siya ginrain pre, pa konti-konti. Parang 10,000 pa, ganyan ito, pak, tuloy-tuloy. Kaya maganda, hindi talaga konti, no? Bibig timein mo talaga eh. Tangina mo, pula ka na naman, kaya sa pula. Hindi. Ako, sinasabi ko lang. Unti-unti lang talaga dapat pala. Medyo naging greedy rin ako on the other side. Parang iniisip ko, gusto ko doble na agad yung 3 months na napagod sa akin. Sa akin eh. So, binay ko ng binay. Alam mo yun? Deep. Boom, tangina, wasak. Buti nga ka mo, hindi nabili yung isa ko pang inabang. Kasi kung nabili pa yun, mas magiging malaki yung, mas magiging devastating yung wasak sa akin, pre. So, buti nga, hindi na umabot dun. Okay na. Okay na. Natira na lang yung mga spot. Yun ang So, paano makabangon? Para sa akin, lagi ka dapat merong contingency plan. Lagi ka dapat na plan B. Wag mo lahat, all out lahat. Ando na tayo na malaki tiwala mo, malaki kumpiyansa mo, pero dapat alam mo sa sarili mo na may parachute ka lagi. Yeah. Parachute ba? Parachute? Ano? Oo. Diba? Kasi maganda naman may tiwala ka, pero hindi naman ibig sabihin yung tiwala mo, di-disregard mo yung katangahan, di ba? Kasi tanga yun pag nilagay mo lahat sa pula. Di ba? Mayroon ka dapat plan B talaga. Sabi nga nila, di ba, sa ganyang laro, sa business, investment, huwag mo ilalagay lahat ng itlog sa isang basket. Yun, yung term nila yun. Dapat kasi mabubulok lahat pag may isang bulok. Kagaya niya, kung nilagay ko lahat doon, nabulok lahat. Wala. So, dapat, kasi kaya kayo nagkakaroon ng sobrang sakit na downfall, hindi ka na makaka-bounce back, hindi ka naglagay ng something dun sa ng plan B. Na pwede ka pa ulit makapag-generate dahan-dahan. Ako, tiwala ko na abutin ko ulit yan. 2 months, 3 months. Kaya nga lang,
Yun ang masakit lang ng ilang araw sa akin itong mga araw. Kasi parang, tangay na 3 months yun parang, diba? Sana pala, ginamit ko na agad. Maraming ganyan mga regret no? Mga regrets, pero... Sana dinown ko na sa kotse agad para nakapag-for rent na ako, lumalakad na. Utang ina. Sana ginawa mo lang Jumbo Siomay, no? Pwede, oo. O kaya, Angel's Burger, diba? Pwede. Utang ina, diba? Alam mo, 700,000 ang ano nun. Ay, ganun ba? Akala ko mga ano lang. Ngayon ba? Ang Ganun na? Oo, gagumali yung Pero pre. depende naman ata pare sa pwesto. Pinakamaliit na yun, 7 each. 7 each? Ayos. Siguro matagal na yun, kasi may kaibigan kami dyan na nagluluto ng Angels para mga 250 daw. Dati, siguro, no? 300. Siguro baka noon pa yun, pare. Niniwala naman ako malasa sila ngayon Pero ang alam ko, hindi sila nagpapaano, puro family lang Parang, paano family? Ano ko lang Parang medyo, Family and friends na lang ulit? Parang, hindi ko sure Narinig ko lang. Doon siya nagtanong. Narinig ko lang. Parang ang pinaka-punto ng ano niya, di ba? Paano daw, ikaw, bro, paano daw maibabalik yung spark nung saya. nagkaroon ng downfall. Nagkaroon ng downfall. Ibig sabihin, isang beses pa lang. Para sa akin, pag isang beses. Sa kwento niya, parang isang beses Oo, sa pa kwento lang. niya, isang beses pa lang. Tapos mukhang bagets pa yan. Sure ako bagets pa yan. Kasi parang pinagsabay niya daw e-com tsaka pag-aaral, di ba? Yeah. Ng med course niya. Nagkaroon ng downfall. Ako na ayokong tigilan yung e-com. Gusto ko talaga yung pagtitinda na yan. Ako, share ko lang mabilis. Dumating sa point na may batch ako ng paninda ko. Ayan. Na pagtingin ko dun sa batch ng... sila dyan. Paglabas ng batch ng paninda ko, ultimo ako surang-sura dun sa kinalabasan. Hindi ko siya nilabas talaga. Tipong, noong mga panahon na yun, ang pera ko lang. Ang pera ko lang talaga all in all parang mga 400,000 lang. Tapos yung ginastos ko dun para ma-accomplish yun, 300 plus na. Tapos di ko siya ibibenta. Malulugi ako, tapon pre. Tinapon mo lang design, pre. Hindi ko nilabas pre. Hindi ka confident? Parang mali yung telang napili ko tsaka yung ink na napili ko. Yung naging chemical reaction niya, pre, sagwa. Ang sagwa. To the point na pwede masira yung whole brand mo. Oo. Kaya hindi mo siya inano. So kahit hindi mo siya binenta kahit paluging presyo pa? Wala. Okay. TY, pre. So, yun, ako, bilang pera ko, 4H lang. Tapos nagastos ko doon, kulang ko lang 4H din. Downfall na agad yun, isa. Ngayon, naglista ako ng ano yung mga maling ginawa ko doon. Unang-una, syempre, sige lang ako ng sige. Nagtiwala ako, hindi ako rumekta doon para i-check. Mayat-maya kasi nga, okay na yan, puro ganun. So may mga pagkukulang din. Nilista ko yung mga pagkukulang ko doon. O tas ipon ulit ako. Kaya nga maganda, laging padagdag Hindi pwedeng kunyari, gusto ko mag-e-com lang. Dapat may may prime, parang may nagsabi nga sa kanya nakakilala ko. 5 yung sanga ng pagpapapera. Ito yung primary source mo, tas yung e-com at iba pang traditional business, sa pangalawa lang yan. Isa lang yan din. Tas yung crypto na binabanggit niya, ang ka-level ng crypto yung sugal Kasi yun yung mga risk na afford mo na dapat mawala man, okay lang sa'yo. Nandito lang siya sa pangatlo. Bigay na siya, bigay. So kung wala ka nung primary at netong secondary na traditional, parang pag nagganto ka, parang suntok sa sabon Pwede ka talaga maging homeless bigla Nabanggit na sana kasi may tropa ako na ganyan na hindi ko alam kasi kung paano yung dynamics niyan. Pero siya, isang pindot niya, hospital, isang pindot niya, sports car. Ganong level. Na ako, sabi ko, kung may 500k ako, matuturuan mo ba ako niyan? Oo, isasabay kita. Kung nagagawin ko, yun lang din gagawin mo. Tapos matututo ka na niyan. Parang copy trading gagawin niyo. Matututo ka na niyan. Pero, saan ba galing yung 5H mo na yun? Ganto ganyan. Stable na ba yung primary mo? Stable na ba yung pangalawa mo? Kasi kung hindi pa, kasi yung crypto nga, sabi niya, ka-level ito ng sugal. Ito yung mga pag mawala man, di mo iindahin dapat. Kasi wasak yung mental mo dito pag nayari ka dito. So, hindi niya sinuggest yung tropa ko na yun. So, I suggest, diyan ka muna, penetrate mo muna ng maayos yung primary mo tsaka yung traditional mo. Ngayon sa akin, nandun pa lang ako sa primary and secondary. Dun sa primary, nagkakaroon ako ng mga downfall. Ang primary ko, content creation, pre. Tangina nung sa 3 years ko na nag-full-time content creation, yung page ni Ato and Friends, tangina, parang mga 3 beses na 3 beses na nawala yung page. As in, nawala. Tapos, tutubusin ko yun. Magkano tubos? Pag natubos mo yun, wala yung monetization, may violation. So, yun, counted ko siya as downfall dun sa primary ko. Kasi yun yung primary ko Pangalawa, dun sa e-com ko, yung traditional, dun nga, yung damit na tinitinda ko, may mga batches ako na
lason to. May mga batches ako na, ina ba't ko in-upload tong ganitong design? Lason din. May mga ganun. So yung... Paano mo nakakop up yung mga ganun challenges? Paano mo na... Ako umpisa, anticipated ko na hindi nawawala spark mo dun. Ako anticipated ko na agad siya na para sa akin, walang isang suntok lang sa pool agad. Pool, okay. Like for example, ba't si Josh Mojica, nagkangkong chips lang, sumabog na. Tangina, nakailang prito yun, nakailang talsik ng mantika yun bago niya mapabumi yung buwa ng inang dahon na yun. Di ba? Yun, downfall na rin yun, sure. Yung kunyari, tsaka pre, yun lang ang alam natin. Yung kangkong chips lang, pre. Ang alam lang natin, pre, yung... Baka meron pa, di ba? Yung success story, pero yung nasa likod niyan. Hindi mo na alam. Sa akin, ang ginagawa ko dyan, bukod sa anticipated ko na walang isang suntok lang knockout agad. Ganon ko siya tinitignan. Walang isang suntok lang knockout agad. Pag sumuntok ako, di tumama. Isa pa ulit, buwelo ulit ako. Ganon ko siya tinitignan. Tsaka isa pang magandang niyan. Sabi mo kanina, pre, yung may isang mistake mo, pare, tinake note mo yung mga maling ginawa mo dun. So, para next time, hindi mo na magawa. So, yung maganda rin yun, pre. Pero minsan, kahit nalista mo na, kahit aware ka ng salbla yun, minsan makakalusot pa rin eh. Tangina, inulit ko na naman. Kasi nga wala naman perfectong nilalang. May mga ganun talaga. Isa pang nakakatulong sa akin kung bakit hindi nawawala yung libog ko dun sa mga pag-testing ko ng mga bagay-bagay. Binata kasi ko. Kaya nga ako, pag may nakakausap ako na mas bagit sa akin, tapos parang nakikita ko na parang gusto niyang trabahuhin yung pagpapayaman niya as an individual, ang una ko sinasabi agad, may jowa ka ba? Meron, boss. Gano'n na kayo katagal? Ganito, ganyan. Masaya kayo. Huwag muna kayo mag-aanak, ha? Oo. Kasi pag nag-aanak ka, pre, wala na. Wala na. Mas kunyari, mahirap yun. binata ka, may tatalunin kang bangin. Pag yung talon mong bangin, bumukas yung pakpak mo, lipad. Mas magiging desperate ka kung hindi lumubog hindi bumuka yung pakpak mo pag talon mo sa bangin, paano kakainin ng anak ko? Anong kakainin? Kung binata ka, pag talon mo sa bangin, di bumuka pakpak mo, papagaling ka lang ulit, tatalon ka na naman. Yeah. Only subok. Only subok. Di ba? Yeah. Ngayon may kakilala ako. Ganto, may mga anak na, ba't nakatagos naman? Swerte yun, pre. Lagi na lang may Lagi na lang silang may nagaganon, but may kakilala nga ako, may anak, nakatagos naman. Lintik na yung yung mind games nun para sa akin. Tsak swerte yun, pre. Di ba? Wag nating i-disregard yung meron talagang may swerte. Again, yung swerte naman, hindi rin naman yan babaksak lang sa taong walang ginagawa. May ginagawa siya. It's just that yung opportunity talagang napunta sa kanya. Di ba? At nag-meet yon dahil nga may ginagawa. May ginagawa siya. Hindi yun na, again yung swerte, mamaya mas interpret nila. Yung swerte, hindi yan bumabaksak sa tamad, yung nakahiga lang, walang ganun. Okay? Ang swerte, bumabaksak doon sa may ginagawa. Kung apat tayo yung nagtatrabaho, isa dyan, babaksakan ng swerte. Hindi yung nandito sa... Tangina, may kaklase ako, wala namang ginawa, pinanganak ng mayaman eh. Ganun comment dyan. Ang labo rin eh, no? Diba? So yung mga magsasaka, hindi swerte. Ayun. Diba? May mga ganyang comment dyan. Kaya kami pambarakong ganun eh. Gusto magsasaka. Ang sa atin kasi, ang kinakausap natin, yung mga gustong tumesting. Oo. Di ba ngayon, may pinanganak ng mayaman. Wala na, labas tayo dun. Hindi na siya kasama sa target. Kinakausap natin. Target layo market. na siya. Ang kinakausap natin, yung mga gustong tumesting, kagaya na nagtanong. Kaya nga mga nasa comment section natin, pre, nakikinig ng SSC while doing this. Yeah. Nagluluto. Ginagawa. Katrabaho. Yeah. Dami na nga OFW nakikinig sa atin eh. Shoutout sa mga OFW. Sa mga Seaman, pare. Seaman, nasa Saudi, di ba? Dami din, pre. Maganda niyan. Kaya ano ko lang din na-adapt yun kay Bugoy na Koy. Sara mo na lang yung zipper pagkatapos. Yung mo, tangina nito. Yung mo pre, yung buhay mo pre, buo na siyang kwento. Buo na siyang kwento. Ngayon, gumaganda lang siya ng gumaganda sa kada may na-experience kang kung ano man. Ngayon, mas maraming challenges, mas maganda yung kwento. Di ba? Totoo, hindi. Real talk. Tsaka parang sa ultimo sa laro. Sa mga anime, pre. Wala diba? ka namang na-unlock na something, item, or stages kung hindi mo ginalaban. Walang challenges. Walang challenges. So, exactly. Mas maraming challenges, mas maraming downfall, mas suwabe. Mas suwabe, mas lalakas ka, bro. Tama nga yung pinaka-example yung dalawa, yung laro. Kasi parang yung lahat ng video games naman, buhay din kung papansin mo. Parang buhay ang video games, bro. Yun nga lang, syempre, wala nang, kumbaga yung life mo. Pag namatay ka, nasagasaan ka ng kotse, syempre patay ka dun sa game. Yun ang ibang usapan. Pero pagdating nga sa, kunyari, yung mga
MMORPG na yan, yung mga stats mo, di ba? Pag kung ano yung pinapalakas mo, kung ano yung na-experience mo, the more na marami kang monster na nakakalaban, which is ang equivalent no sa totoong buhay is problema, di ba? Yes. Lalakas ka. The more the monster na kalaban mo, mas lalakas ka kumpara dun sa iba. I think yung sumasalamin dun pag namatay ka tapos magre-respawn ka ulit, dun lang yun sa sa pag-try mo sa business, parang pwedeng dun lang malapit. May mga ganun kasi pag nalugi yung negosyo mo. Baril sa ulo Sa sobrang downfall, sobrang tindi ng downfall, parang ayoko na. Pag umayaw ka at di ka tumesting, ang comparison ng sa laro, yun na yung namatay ka. Hindi, nag-quit ka. Quit na. Nag-quit ka na sa game mismo. Yeah, namatay ka pero na yung namatay ka, kasi nagre-respawn lagi sa game, di ba? Nag-respawn ka, pero dito ka na sa certain area, certain level. Yun yung downfall. NPC ka na Downfall lang yun. Kumbaga parang nag-reset lang yung negosyo mong nalugi, nagtatry ka ulit with the new knowledge. Yun yung salamin niya sa game. Diba? Mag-i-start ka na may experience na, may new knowledge na, may level ka na. Kaya nga lang, ibabalik ka muna dito sa malayo ulit. Malayong start ulit yung pupunta mo, di ba? Ngayon, pag nagbaril ka sa ulo, wag nyo gagawin. Kaya sumuko ka na sa life, nag-quit ka na sa game. Wala na. Quit na yun, pare. Weak ka nun. Pero yun nga para sa akin, bro, yung mga ganyan na tumesting ng business, ano na yan believe na rin ako sa inyo, bro. Tapang ka na. Kasi may laban ka na nun, bro. Ang daming takot Puro sure ako kahit magka-downfall ka yan, dahil umpisa pa lang, nagkalakas ka na ng loob, papasukin yan. Malaki ang tiwala ko sa mga ganyan, mga taong ganyan. Kasi kahit mag-downfall ka, makakaisip ka ulit Yeah. Di ba? Isa sa mga napanood ko nito, pare, maraming magko-consider nito as hindi magandang example. Pero ito lang din kasi yung napanood ko na magandang example lang din, si Jordan Belfort, yung Wolf of Wall Street. Di ba? Tangina na panoorin mo yung movie niya. May movie yun, di ba? Yun nga, Wolf of Wall Street nga. Di ba yung ginawa niya, nagka-business siya, nang scam siya ng mga scammer mayaman. kasi siya, di ba? Pero ito na nga, bro, dahil nga naglakas siya ng loob, although sabihin natin hindi siya magandang example, pero ito lang yung scenario lang na yun, na nabulilyaso na siya. Tawag dito, illegal yung ginagawa niya. Bulilyaso. Downfall siya pa, kulong. Pero dahil meron siyang lakas ng loob, nandun na yung roots niya na malakas yung loob niya, makapal mukha niya. Nagkaroon pa rin siya ng pera. Paglabas niya, mayaman pa rin siya kasi nagmo-motivational siya. Naggumawa siya ng libro. Ano yung business, about business. Ano yun? Wolf of the Wall Street? Wolf of Wall Street. Panoorin niyo. Tangina champion yun. Kasi, yun nga the fact na pumasok ka sa negosyo, lakas na ng loob yan. Ibig sabihin, ikaw tao ka, may lakas ka ng loob. Makapal mukha mo, meron kang believe sa sarili mo. No? Magka-downfall ka, wala. Challenges lang parang isang monster lang yan na binigay sa'yo. For sure ako, matalo ka man yan, babalik ka dyan. Ang kasi doon, kinabibiliban kasi ng tao doon para yung pull niya sa game ng life. Kung magagaling kasi siya sa wala Wala naman siya kotse dati Yun nga Ang lupit ng pull niya. Hindi naman doon sa nang doloko siya. Hindi nila hinangaan yun. Ang hinangaan nila, paano niya na-pull paano niya naisip din yun, di ba? Tapos paano niya nagawa lahat yun? Paano niya na-pull yung string ng lahat ng yun? Talent pa rin Confidence din kasi the way siya hindi ka naman makakapag-scam pare kung mahiyain ka Correct. Saka yung dila mo pero malupit. magaling siya sa communication pare, kaya for sure mga ganyan tao, ikaw pare, for sure ako malaki ang tiwala ko na angat ka dyan. Tsaga-tsaga lang. Pag nandiyan ka sa ganyang downfall, panoorin mo yun. Ano yung title nun? Wolf of Wall Street. Saka yung In Pursuit of Happiness. Ayun, Pursuit of Happiness saka pare. Yung The Founder. Ayun. Yung tatlo na yun, putang ina, champion. Yun yung napanood ko nung pandemic na pinapaulit-ulit ko siya. Doon ako nag-start. Gusto ko ng traditional business. Pero din yung about sa McDo na business din panoorin. The Founder. The Founder yun. Ano lang siya, nobody siya, di ba, na salesman ng panggawa ng shake. Milkshake. Tangina, grabe yun. Nobody siya na lalaki, ibig sabihin. Tapos puro lalaki yun. Ito pa bro, magandang example din yun kasi ang dati niyang business pare is yung shake nga. Shake maker machine, di ba? Nag-zero din yun kasi nag-automate na Nandun siya sa generation nag-automate na So nawawala na siya ng customer. Ngayon nag-try siya, naghanap ngayon siya. To the point na yung asawa niya nawawalan din ng believe sa kanya Di ba? Downfall na yun. Naglibot-libot siya, nakilala niya yung may-ari nga ng McDo. Tinry niya, pumasok siya. Di boom pa rin. Kasi nandun yung roots niya na makapal mukha niya, pre. Oo, harap siya ng harap. Oo, humaharap talaga siya. Pero tignan mo yung niya. Doon, yun yung na-apply ko sa buhay ko na
na hanggang ngayon ginagawa ko siya. Bilang lalaki, darating sa punto na maya't maya kang masisiro eh. Pero yung aura mo, yung pananamit mo, Tindig paano ka mo. magsalita, yung tindig mo, dapat still intact siya. Yeah. Agree. Kasi yun si The Pounder, wala na siyang jeep pre. Wala na siyang ginon, pero tangina naka-Amerikana siya, straight body siya, kung paano siya makipag-usap. Ganun pa rin. Nito. Ganun Ano pa rin. to? Tangina nobody siya, wala siyang ano. May isa pa itong inimbento siya na, yung parang tinitimpla na lang na powder. Oh, Yung yun. lapit niya, pinasok niya sa industry yun. Galing. Ayaw yun ng mga ayaw yun ng mga may-ari talaga, di ba? Pero sabi niya, hindi. Mabilis sa service. Kasi gusto niya mabilis yung Nabilis service. lang. Tapos, Fast lang. yung yung amount, mura, di ba? Mura kasi yung powder eh. Nasa siya shape pa. No, Igagano siya mo lang. Timplay mo. Pwede na inumin. Si ano naman, panoorin nyo rin yun, si In Pursuit of Happiness, si Will Smith. Oo, ang ganda rin. Parang ang na-take home ko dun, pre, yung never magiging huli ang lahat. Kasi may anak na siya nun eh. Tapos downfall, may mag-ina. Iniwan din ng asawa yun. Iniwan siya ng asawa niya. Oh. Natutulog siya nung anak niya dun sa CR. ng MRT, no? Oo, tangina, grabe yun. Ganun na yung edad, pero hindi, magbo-broker ako. Parang hindi pa huli, never magiging huli ang lahat talaga eh. As long as gusto mo Gusto mo. Tangina, ginalawan niya, pre, no? Bibigay Ganun kasi sa'yo talaga yun, pre. Bibigay talaga Basta sa'yo gusto as mo. gumagalaw ka talaga. No? Basta Wala, gumagalaw only ka talaga. downfall. Ako, Only downfall. Isa sa na-take home ko dun na malaking bagay. Bukod sa business is heartless. Tangina, lahat sila heartless eh. Lahat sila walang puso. Yun, si lahat The sila walang Pounder, pre. empathy. Di ba tinarantado niya yung dalawang legit na McDonald's, yung mag-utol, na sila yung founder talaga? Yun si The Pounder, tinarantado niya lang eh. Kasi nga, Jordan Belfort, nantarantado din. Nantarantado din, no? Heartless ang business, pre. Yun nga lang, kailangan yung tanggapin yun na pagka pumasok kayo sa business, syempre. Sarili mo, iisipin mo, pre. Hindi, yung Hindi moral totoo yung medyo hindi siya priority talaga. Hindi siya priority ang morality. But, ibang usapan yung pre, ibang usapan. I think nagmukha tuloy masama si The Founder, pero para sa akin, tanga yung McDonald's kasi ayaw nila mag-expand. Ayaw nila mag-renovate, pare. Correct. Ayaw nila Innovate. mag-renovate. Innovate. Hindi siya mapag-iiwanan sana kung hindi siya tanga. Kasi isasama naman sila ni The Founder eh. Pero ayaw kasi nila mag-innovate. Ayaw nila umalis dun sa comfort ng tindahan nila. Yung sa isang branch lang nila na yun. Ini-invite na sila dati ni The Founder, dati pa. Ikalat natin sa buong mundo. Ayaw nila. Ayaw nila, pre. Ayaw. Sobrang... Ang nangyari ngayon, at the end of their deal is, yung branch na alagang-alaga ng mga may-ari, yun ang iniwan sa kanila. Yan sa inyo na yan. Sa kanya yung buong McDonald's sa buong mundo, putang ina. Binigyan. Iba rin yun. Iba yung ginawa na yun. Polarizing din yung movie na yun. But, again, hindi mo talaga yun maintindihan pag inuuna mo yung damdamin mo. I think pare, pag tanga-tanga yung nanonood, di nila magigets na nabigyan naman ng decent amount yung brothers, pre. Million Million, Kaso, ang nireklamo nila, bakit hindi half ng earn ni putang ina, lupit ng ginawa ng lalaki, ni The Founder. Stockholder pa rin sila. Stockholder pa rin sila. Percentage pa rin sila. Si The Founder, may nakausap lang kasi yung ulul na accounting, kaya lumobo eh. Pero hindi pwedeng 50%. Ang lupit ng pinulap. Ang lupit ng pinulap ni The Founder. Hindi pwede 50%. Ako nag-expand nito. Ako nag-isip nito. Siya pumusta, talent niya. May nakausap pa siyang accountant. Wala namang ganung ginawa yung dalawa eh. Putang ina, panoorin yun. Sobrang champion nun. In Pursuit of Happiness, Wolves of Wall Street, tapos yung... The Founder. Actually yun yung naka-inspire yun. Naka-inspire yung mga movie. Lahat, di nyo ba napansin, nasa mundo ng sales? Tsaka lalaki yun. Lalaki. Putang ano ha? Hindi, real talk lang. Ako nung mga panahon na yun, hindi ako natatanggap ng trabaho. Nag-vlog ako, na-delete yung page. Tangina, yun yung mga pinapanood ko na never hulihan lahat. Bilang lalaki, kaya ko. Maiiyak ka. Apoyan ka dun. Maiiyak ka lang sa nangyayari sa'yo. Pero tangina, laban. Laban, pre. Pwede, bilang lalaki. Pwede. So yun, ewan ko pa kung wala ka pang napulot doon, pare. So kung gusto mo na ganitong klaseng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Perfume natin, available sa mga shops. Anti-Support Social Club. We'll be right back. Malapit na. Di na kami magmamadali. Malapit na sa mga susunod. Di na kami limited sa 30 minutes. ACCworldwide.com, Instagram, Spotify. Putang ina mo. Last minute. ASSCworldwide.com. Andun yung mga t-shirt. Tsaka hoodie. Instagram.